guys! Welcome back to my channel. So for today, nandito tayo sa Vatican kung saan pupunta tayo sa St. Peter's Basilica and sa St. Peter's Square. Ayan. So from the hotel, pumunta kami dito gamit ang Uber since medyo komplikado siya kung magko-commute kami. So pagpasok mo dito sa St. Peter's Square, maa-amaze at mai-impress ka talaga sa aliwalas nito and makikita mo na ayan, ang dami-dami niyang mga statues sa taas. I think 140 saints yung mga yan. Okay? And yun guys, sobrang haba ng pila. Dito pa lang sa St. Peter's Square, makikita nyo na yung pila going to St. Peter's Basilica. By the way, itong St. Peter's Square, sa harap lang niya ang St. Peter's Basilica. Ayan, ayan siya. Sobrang ganda niya and mapapawaw ka talaga. As in, kung nakikita ko lang siya sa mga pictures, parang okay. Pero pag nakita mo siya sa actual, even itong St. Peter's Square, wow. Ang ganda. Relaxing siya kahit sobrang daming tao. So, sa loob ng St. Peter's Basilica, ito makikita natin, okay? Sobrang, alam mo yun, kahit madaming tao, mapifeel mo yung pagka-solemn and parang babalik ka sa nakaraan talaga. Since itong St. Peter's Basilica, natayo siya decades, centuries ago. Okay? And then, paglabas mo naman sa St. Peter's Basilica, meron itong Mosaic Gallery kung saan makakabili ka ng mga iba't ibang mga souvenirs. Kaya lang guys, actually medyo bawal dito yung mga yung camera. Alright? So, hindi ko masyado na picturean. And then, lalakad na tayo papunta sa museum. So, hindi rin ako ganun kahilig sa history pero kailangan natin siyang puntahan, right? Mahaba yung pila dito pagpasok. If masasuggest ko na mag-skip the line kayo, alright? So, pagpasok nyo dito, madami pa rin tao kung makikita nyo. Hindi na uubusan ng tao. Parang naisip ko nga ang pinupuntahan ko dito, to be honest, yung mga tao. Kasi sobrang must-see siya dito pagdating nyo dito sa Vatican. So, ayan, akit tayo. Dito tayo bibili ng tickets. Pwede ka bumili ng tickets pumila or pwede ka mag-skip the line. Kung bibili ka ng tickets dito, 20 euros lang siya. Pero kung mag-skip the line ka, 40 euros. Ayan, nakabili na tayo ng ticket. So, papasok na tayo sa loob. Dito, pwede ka mag-escalator. Pwede ka rin naman dumaan dito. So, pinili namin dumaan dito sa pa-zigzag na paakyat. And makakakita ka dito ng mga handicrafts. Ayan. Mga maliliit na mga miniature na kung ano-ano and mga paintings. So, must see pa din naman sila. At least may nakikita ka instead na gumamit ka na lang ng escalator, diba? So, ayan. So, as I've mentioned, pwede ka dito mag-skip the line since sobrang laging dami ng pila. Well, ang mali namin kasi this is weekend, Saturday. So, siguro kaya sobrang dami din talagang tao. Pwede ka mag-skip the line, which is practical siya sa oras, pero mas mahal ng konti. 45 euros siya. Kung kukuha ka din ng parang tour, like may mag-guide sa inyo, parang aabot siya ng 60 euros. Pero kung nasa tipid mode tayo, pwede ka naman pumila, which would take an hour or more. And 20 euros lang ang babayaran natin pagpasok natin dito. Okay? So, ayan. Nandito pa rin tayo sa pa-spiral na paakyat. Mapapa-exercise ka kasi medyo mahaba siya. Pero, ayun, makakakita ka naman ng mga handicrafts as I've mentioned. Yan. So, madami yan guys. Mahaba-haba yan. So, kung pagod ka, sorry, kailangan mo ng medyo exercise tayo. Alright? So, pag akyat mo dun sa taas, medyo worth it naman. Kailangan mo dito, I suggest na kumuha ka na lang siguro ng tour. Kasi kung dadaan ka lang, ayan, haba, diba? Kung dadaan ka lang, like, kung nang ginawa namin, medyo hindi mo siya maiintindihan yung mga makikita mo sa loob. Pero kasi yun nga, napagdesisyonan namin na hindi na kumuha ng tour kasi medyo limited lang yung time namin dito. Kapag nag-tour ka kasi, I believe medyo matatagalan since i-explain nila lahat ng mga detalye ng makikita mo dito sa loob ng museum, right? So, kung nagmamadali ka, huwag ka na mag-tour. Pero kung naman, at least nakita mo. Kung naman gusto mo talaga maintindihan, go for tour, right? So, nandito na kami sa loob, guys. At ang bumungad sa amin, ayan, ang mga mummies. Guys, totoong mummies yan, take note, right? So, parang pakiramdam ko nasa 18th century ako, mga ganun. Kasi pinreserve lang nila yung totoong mummies na yon. And take note, dito ka lang siguro talaga makakakita ng totoong mummies. So, if you love antiques, etong Gregorian Egyptian Museum para sa iyo to, right? So, ito, ang nakakita nito is si
Pope Gregorius the 16th. Ayan, nung 1830s pa to. So, may 9 rooms ito. Mahaba-haba siya. And masasabi ko na maraming interesting na sculptures dito. Kasama na dyan yung head of Pharaoh Mentuhotep na siya yung king ng 11th dynasty na nakukonsider natin na actual founder ng Middle Kingdom ng Egypt and unifier din ng High and Low Egypt, okay? So, ayan. Lahat ng yan, to be honest, madaming mga kahulugan or may mga ibig sabihin sila. So, yun yung advantage ng pagkuha natin ng tour guide dito kasi may explain nila sa inyo lahat yan. And kung mapapansin nyo dito guys, pag sinabi mo ditong tour, hindi siya yung talagang group of people. Ano dito? So, kung may mapapansin kayo na may mga kausap sa phone or may hawak na phone, ayan. Ako yan. So, kung may makikita kayo dito, mapapansin sa video na may mga hawak silang phone, yun yung tour. So, ayan, kasi may mga numbers yan guys, 1 to 1 kung nakita niyo yung headset na yun. So, ini-explain nila each ng mga statues. So, naririnig nila doon yung explanation. So, doon na yung tour, yun yung tour na binayaran nila, okay? So, ayan, hindi ko actually ma-explain sa inyo, sorry guys, pero naaaliw naman ako sa nakikita ko. Yun nga lang, hindi ko kasi maintindihan or hindi ko alam i-explain sa inyo kung anong ibig sabihin lahat ng ito. Anyway, lahat to inspired ng Egypt kasi nandito pa tayo sa Gregorian Egyptian Museum. So, since hindi ko nga kaya i-explain sa inyo guys isa-isa ang mga ibig sabihin ng mga miniature and script, mga miniature or mga statue na yan guys, sorry about that. At least nakita na lang din natin sila and maganda naman to be honest, and masasabi ko na yeah, must see pa din. Sasabi mo sa sarili mo na pumunta ako ng Vatican and nakita ko na yung museum, right? Isa ito sa mga pinaka must see na museum sa buong mundo, masasabi ko. Ayan, ang daming mga palayok, mga akala ko at first actually yan yung sa history natin Philippines, pero hindi pa rin pala siya. Syria ata ito kung di ako nagkakamali. So hindi din siya sa Pilipinas guys. I'm sorry na about that. Yan, may mga stoneworks sila. Yan. So habang hindi ko ma-explain sa inyo guys isa-isa, enjoyin nyo na lang din muna kagaya ng ginawa ko, alright? Tignan na lang din natin siya. And yan, pagdating nyo dito meron tayong fountain. Hindi ito yung sikat na fountain sa Vatican. Unfortunately, hindi namin siya napuntahan. Eto, meron silang tinitignan dito. Sabi ko, ano ba yun? Yan. So, sana makapasok tayo after nila. Ayoko maging photobomber since magpipicture sila. Ayan. Finally, nakapasok tayo dito, guys. So, makikita nyo, as you can see, ito ang isa sa mga sikat. Yung famous Lacon Sculpture Group yon, yung pinagkakaguluhan ng mga tao, alright? And dito din sa area na to, makikita ninyo dito yung Perseus with Head of Medusa ni Antonio Canova. Yan. Diba? Hindi ko sila kilala, guys. I'm so sorry. Ang daming pangalan, ang daming statue, ang dami nilang ibig sabihin. Guys, dito maa-amaze ka talaga sa mga ceiling nila. To be honest, dun ako napapawaw kasi hindi ko alam kung paano nila nagawa and sobrang detalye talaga lahat ng ceiling. Kapag nakikita ko na yung ceiling, actually, lahat naman ng part ng museum na to, maa-amaze ka sa mga gumawa. Parang isipin mo, paano nila nagawa lahat ng to? Yan. So, dito, madaming Greek sculptures. So, kung mahilig kayo sa mga sculptures, kailangan nyo talagang makita itong Pio Clementino Museum. Anyway, for sure naman, hindi nyo ito mamimiss since isa ito sa pinakamalaking museum or part ng museum na to, right? So, ang founder nito is si Pope Clement XIV noong 1771 and pinagpatuloy na lang siya ni Pope Pius VI. So, karamihan ng mga masterpieces dito ay inspired ng Greek and Roman. Okay, so itong museum or itong part na to is consist of 12 rooms and masasabi ko na yun nga, inspired ito ng Greek and Roman masterpieces. Okay, so yun, ayan, ang dami kasi 12 rooms nga guys. So actually, nakakapagod siya since 7 kilometers itong museum na to. Ayan guys. Next is itong mga to, napakalaking mga paintings and of course yung ceiling nila hindi magpapatalo. Kaya pagpasensyahan nyo na kung up and down and side, right, left ang camera ko kasi gusto ko talaga maipakita sa inyo kung gaano kaganda. And obviously, sa pagkakakuha ko ng video na to, kita nyo ba kung gaano ako ka-amaze kasi hindi ako mapakali, diba? So, ayan, yung mga paintings sa side, hindi ko matansya. Painting sila, pero pag nilapitan mo, para silang may texture. Para silang yung mga carpet. So, ang ganda. Ang ganda.
Hindi ko man alam isa-isa yung mga ibig sabihin nila sa kabila ng or sa likod ng mga paintings na yan. Pero maa-amaze ka talaga regardless kung ano man siya. Pero syempre kailangan talaga natin naman alamin, 'di ba? Yun nga, sabi ko sa inyo, medyo napadaan lang po kami, kaya pagpasensyahan niyo na kung hindi ko napaghandaan. Aralin muna para at least naiintindihan ko yung nakikita ko. Anyway, yan. So, na-enjoy ko naman lahat. So guys, ito, nandito tayo ngayon sa Gallery of Geographical Maps. So, kung mahilig ka sa history and geography, for sure, itong room na to ay para sa'yo. Right? So, tinawag siyang Gallery of Geographical Maps since pinangalan ito kay Pope Gregorius XIII. So, isa ito sa pinakamaaliwalas and most fascinating rooms dito sa Vatican Museum. And pag nakita mo to, for sure, malapit ka na sa Sistine Chapel na pinakaabangan nila, guys. So, ayan, napakaganda. Yan, yung mga maps na yan. So, malapit na to sa Sistine Chapel, guys, no? Sasabihin ko na ngayon sa inyo, yung Sistine Chapel, yun yung pinakadulo ng what do you call this one? Ng museum na to. Si Michelangelo yung gumawa nun. And to be honest, maikli lang yung video na makukuha ko doon kasi takas lang, guys. Hindi talaga siya pwedeng kuhanan ng bawal na ang camera and mga cellphones pagdating doon. But I will try my best na makakuha ako ng picture para maipakita ko sa inyo. Overall, itong museum na to, sobrang kailangan mo siya mapuntahan. Hindi ko man, as I've mentioned, hindi ko ganun ka maintindihan. But one thing's for sure, na-enjoy ko talaga siya and masasabi ko na proud ako sa sarili ko na napuntahan ko siya. So, kung mapapagawi kayo dito sa Vatican, so, kailangan nyo makapasok sa, of course, St. Peter's Basilica and sa dito sa museum nila. Okay? For sure, mai-enjoy nyo rin to, guys. Kahit na medyo maguguluhan ka na kasi ang dami mong nakikitang magaganda. Hindi ka na makapili kung alin yung gustong-gusto mo talaga sa lahat. Pero, yun, mai-enjoy mo for sure. So, 7 kilometers to. Make sure na ready kayo. Pag pumunta dito, wag na kayo mag-heels. I know OOTD is life. Pero, ayan, magsuot kayo ng comfy shoes and comfy outfit. Okay? So, yun. Malapit na tayo dito sa Sistine Chapel. Ayan. Itong ceiling na to, guys, actually, nasa ano din yun. Pag chinek mo yung must-see dito sa museum, nandoon yun. Makikita nyo rin yun. Ito, hindi ko rin siya actually magets. Pumasok kami sa room na to, madilim. Tapos, para siyang nagrarampa sila. Hindi sila totoong tao. Para lang siyang, para ba yun? Basta, hindi ko ma-explain. Pero ang galing din kasi para silang totoong tao. Ito, ang galing na artwork na to. Para lang siyang galing dun sa bote. Pero yun. Ito naman, feeling ko, ito yung mga dating gamit or lahat ng ginamit ng mga popes dito sa Vatican. So, pina-serve lang din nila, of course. Yan, mga ginamit nila sa Vatican. Ayan. Ayan, ito yung Sistine Chapel na sinasabi ko sa inyo, guys. Mabilisan lang. Yun lang. Pagkatapos nito, exit na tayo and ito na yung pauwi. I hope you enjoy, guys. Thank you for watching. Thank you for joining me here dito sa Vatican. Right? Hope to see you again. Bye!